Impeachment complaint, inihain versus PBBM. At ang sabi nga ng Malacanang o ni Attorney Claire Castro o ni Yussi Claire, walang basihan, baseless. Ano pa meron direct? Yung nag-file at nag-endorse lang naman, booking kagad. Kaya naman pala, nag-file ng impeachment. Kaya talagang gustong mawala si Pangulong Bongbong Marcos o matanggal, ma-impeach o mapalis sa posisyon, para maligtas ang mga kanilang mga karera sa politika at sa kung ano pang mga katarantaduhan. Ngayon, tanong mga ka-eksena, okay? Naniniwala ba kayo na may connection ito sa mga Duterte? Oo lang o hindi? Oo lang o hindi? Dali, type action. Tanong. Naniniwala ba kayo na may connection ang mga Duterte sa pagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos? Naniniwala ba kayo? Hindi, tanong lang yan Oo, hindi lang. Game. Game. Dali, i-comment nyo lang dyan. Let's start mga ka-eksena. Let's do this. Game. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinai-impeach ng isang abogado si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Hoy, Tita Mel, I like your hair. Ang ganda ng kulay ng hair mo. Nagmukha kang si Chucky. Wow naman! Wow! Hindi, ibig sabihin yung Chucky na manika pa, yung hindi pa nagmumukhang kamukha ni Sarah. Yung ano pa lang, hindi yung Chucky na... Yun. Pero I like I like the color of your hair, Tita Mel. Oo. Tita mo? Hindi. Chestnut brown? Hindi Ang tawag dyan, light varnish. Wow naman! Boom! Wow! Ano chestnut brown? Ang tawag sa kulay na yan, light brownish brown. Kala mo? Ako pa Chestnut brown. Hindi rin yung burgundy, Charot lang. Game na. Ito na. Tita Mel, sorry Kamara laban sa Pangulo. Kabilang sa basihan ng reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano? kaya pinapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sinuko daw si Digong. Wow naman! Ano ba naman klase yan? Diyos ko naman. Wala bang mas malupit-lupit dyan? Yung meron bang meron bang mga resibo, meron mga ganon, di ba? Diyos ko naman. Tapos na sa pulburon, tapos na kung sa naku, wala na ba? Ba naman yan? Inulit lang yung basihan nila para sa impeachment sa mga ginagawa nilang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba? Hindi ba kayo, hindi ba kayo nagsasawa? Wow naman! Na kayo Di ba? Nakaka-drain na kayo ng ng lipunan. Try natin. So yun ang basihan daw mga ka-eksena. Try natin. Yan ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Pangulo. Kabilang sa basihan ng reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pati na ang hindi pagveto sa mga unprogrammed items sa budget ng bansa. Pero Hindi pagbito sa unprogrammed budget ng bansa. Sige. Pero may mga duda sa motibo raw ng impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Yung reporter na magsasalita, yun yung parang umiiyak.
Isang abogado ang naghain kaninang umaga ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Andre De Jesus na naghain ng reklamo, dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. 5 impeachable offense ang binanggit ni De Jesus na basehan ng impeachment complaint. Wait lang, may tumatawag. Hello? Hello, Day. Oh. Yung sabi ko sa imo, magharap ka, Day, na magpapile kay BBM na ma-impeach yan. Pero siyempre, hindi ka kukuha ng dikit sa atin. Kuha ka ng iba na para magsilbi, magkatanggi yan na hindi tayo kilala ba? Ikaw na maghanap niyan. Oo. Ako bahala. Ha? Hanap ka ng abogado man yan, kargador man yan, hanap ka dyan. Basta, maganda mag-file kay BBM para masira ang pangalan niyan. May impeachment. Hindi lang ako na-impeach dito. Oh. Ako bahala sa imo, Day. Bilang kita ng maraming siupaw. Oh. Basta maghanap ka para hindi madikit sa akin, sa pamilya ko na ako ang nagpa-impeach kay BBM, ha? Maliwanag tayo. Oo. Sige. Okay. Tumawag lang. Wow naman! Diba? Ang simple-simple lang yung mga kaiksene. Walang koneksyon sa mga Duterte at walang kaanumang alyado sa politika ang naghain ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino niloko nyo? Migil kayo, huwag kayong patanga para, alam nyo, pa-upgrade tayo eh. Huwag kayong pabubo ng pabubo, patanga ng patanga. Yung mga ganyan, mga ano lang yan, mga Duterte lang yung mga ganyan, pabubo ng pabubo, patanga ng patanga. Oh. Diyos ko naman yan. Okay, pasok. Una na riyan ang pag-utos daw na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ang babaw. Ang babaw ng dahilan. Dahil sa pagsuko kay Digong, oh my God, nasagot na yan. Ano ba naman yan? Wala na ba iba? Yun, ilan ba yung sabi nila? Sabi ng mga tay kami naman na nagpapapirma. 1 million ba? 1 million daw kailangan nilang pirma. Parang nasa 15,000 pa lang yata yung pumipirma. Wow naman! Wow! Di ba, Dictus Rex? Diyos ko, babaw naman itong basehan ninyo. Ano pa? sa International Criminal Court. We are putting to question and holding the president accountable. Diyan pala mga ka-eksena, ginagago na naman nila yung mga Pilipino eh. Wala daw koneksyon kahit sino sa mga Duterte yan. Tapos yung ground nila, isa sa grounds nila sa impeachment, yung pagpapaano kay Digong. Eh di doon pa lang, huli na kayo. Boom! Diba? Oh. Diba? Eh, tingnan nyo nga yung mga dilaw, mga pink, o yung mga kahit mga kaliwa. Oh, di ba kahit wala silang angal dun eh. Di ba? Sino lang ba ang aangal dyan? Hindi maka Duterte. Boom! Di ba? Diyos ko naman. Mag-update nga kayo. Yung tatay nyo, tagal-tagal na dun sa dahig. Mag-iisang taon na, long hair na. Baka pwedeng update nyo naman yung picture na karton. Diyos ko. Wait. Direk, ano na naman yan naiisip mo? Hindi kasi long hair na daw eh. May nakita na naman kasi ako. Yan. Wait lang. Mapakita ko sa inyo. Yan. Wow naman! Aray ko, ano ba naman? Niisip ko lang, oh. Wow. She may be the face I can't forget. Maybe... Wow naman! Wow! Wow!
Ikaw ang tanglaw sa may kapal. Lo ng duso ko. Paborito ni Digong yan, di ba? Nanit ng ano. Maling pagkakataon ang alin ikaw. Wow naman! Okay naman. This is a song for the broken hearted. Wow naman! Hayop na. Nakakita. Dapat, ina-upgrade nyo na yung mga cartoon stand nyo, mga DD shit. Ito, i-update nyo. Para, kasi nilalagay nyo na picture ni Digong, mataba pa siya dun. Diba? Wala pa siyang tag dito, bisugo. Yung long hair ang kailangan. Parang ilong ni ano to ilong ni FLM to Boom! Oy, balita ako, nakasuhan na si si Norman Mangusin na guilty. May warrant ba? Parang ganun yata yung alam ko. Sige na. Okay na yan. Balik na tayo sa natin. Buisit ka direk. Ginagawa mo. Wala lang. Game, tuloy. So, dito pa lang mga ka-eksena, isang basihan, yung pagpapadala daw kay Digong sa The Hague. So, sino ba magkakaroon ng concern doon? Ako? Tanginin nyo. Boom! Chirurut to sock. Bleh. Diba? Bakit kami magkakaroon ng interest para doon? O sino ba magkakaroon ng interest concern doon? Eh di walang iba kundi mga didilis lang. Niloloko nyo. Tapos, hindi ako maka Duterte. Hindi ako affiliated kahit kanino. Hindi ko ba nakikita sino lolo mo. Oh. Number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and Hey! Wepa! Kidnap daw. Kaninong term madalas ginagamit yan? Di ba sa mga didilis din? Kidnap, kinidnap. Di ba? Oh, Diyos ko naman. Para kayong mga eng-eng Diyos ginagawa nyo. and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning. Kailan pa kaya ito naging abogado? Without due process daw. The kidnap card. Activated. Boom! Courts here in the country. Binanggit din ni De Jesus na impeachable offense ang kabiguan ng Pangulong i-veto ang unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Ang umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin ang mga kaalyado. Kailangan may ebidensya ka dyan sa sinasabi mo para kanluin ang mga kaalyado. Diba? Anong kanluin? Anong kanluin ng meron nang nakakasuhan, diba? Oh, Diyos ko naman, talagang buhay ito. Alam nyo, kung talagang gusto nyo talagang magpatuloy yung ICI, kasi kailangan gawan niya ng ng gumawa ng batas din ang Senado at Kongreso para tuluyang mas lumakas at magkaroon ng pondo at masuportahan yung ICI. Diba? Oh. Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo. Boom! Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Oh my, wala na ba? Ano ba? Wow naman! Wow! What? Ano to? Ano to? Bumalik na naman tayo? Oh my God. Itong attorney na nagsasabi, ito si Andre De Jesus.
Ano ka ba? Ano ba to? Anong tawag din? Natulog ka ba na mahabang panahon? Anong tawag to? I think nasa duila ako na, nasa dulo na eh. Wow naman! Ano ang tawag dito? Parang natulog na mahabang panahon, ngayon na nagising. Di ba? Ang Pilibustera, maraming salamat. Welcome back din sa akin. Di ba? Oh. Boom! Parang pagkagising niya, uy! Ha? O nga, sampahan ko na impeachment to. Ayun. Nag-hibernate. Yan. Hibernation. Anak ng kubeta, oh. Parang ilan nagising, eh. Wow naman! Yan pa rin. Oh my God. ng Pangulo. We're also putting to question the fitness of the president to still govern our country. Baho ng trip nito. If you will notice, it might be, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction. Hindi, sorry ha. Kahit magaling ka pang abogado, wala. Ekis ka. Dure, kay yabang mo, parang talino mo ha. Bakit sinabi ko ba matalino ako? Oh, puntahan na lang natin ang isa sa mga tag dito, ginagawang basic lamang na paano ba sabihin to? Basic lamang to sa mga abogado na pag ikaw ay nag-akusa, kailangan ikaw ay merong ebidensya. Ikaw ang magpapatunay, di ba? So, abogado yan, di ba? At si Harry Roque mismo na abogado, nagsasabi, oh, sino ang dapat magpatunay? Ako? Ba't ako? Ako ba nagbintang? Boom! Wow naman! Wow! Di ba? Wow! Oh, alam niyang lapable eh. Kumag din eh, no? Migil ka nga, sir. Alam mo, kahit napakaganda at napakalinis at walang halong alikabok yung Amerikana mo o suit mo na yan, wala ring silbi ang kahit nakapamada ka at nakasalaming kang pang genius, nagmumukha kang ewan. Boom! Diyos ko naman to. Siguro nakabasa to ng dyaryo 2022 pa. Nabasa yung sa dyaryo yung mga issue. Tsaka siya nag-file ng impeachment ngayon. Aray ko. Diba? Oh, Diyos ko. Tulog ka na nga. Of some sort to prohibited drugs should be alarming, and we are holding the president accountable as well. Ayon kay De Jesus, wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. Sabi mo yan eh, kwento mo yan eh. Aray ko. Wala ka ugnayan. Ay, nako. Ulit, tatanungin ko kayo. Ha? Oh. Tatanungin ko ulit kayo. Naniniwala kayo? Walang kaugnayan yan kay Sara sa mga Duterte? Sa tingin nyo? Oo lang o hindi. Diyos ko, naipitan yata ako ng ugat. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the president. I've never met either the president or the first lady. That's the thing. There's that accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Ang impeachment complaint ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Hop! Nakaw, eto na. Papasok na si Representative Jet Nisay. Ngayon, eto, 'di ba? Bakit ka nag-endorse niyan? At paano namin nasasabing meron kang interest kung bakit ikaw nag-endorse diyan, 'di ba? Mamaya pakita natin mga kaiksena. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon. Direk, tignan mo nga pumirma siya laban kay Sara. Hello? Wow naman! Hello? Yan pagpirma ng impeachment laban kay Sara.
ano ba naging ano diyan? Naging standing ng boto, 'di ba? Majority. Oh. So kumbaga, wala na silang magagawa kahit na tawag dito. Kumbaga, alam na nilang talo sila eh. Alam na nilang hindi sila makakaano kahit bumoto pa sila ng no sa impeachment ni Sara. Kaya go with the flow na lang yung ibang mga pumirma dyan, panigurado. Oo, kaya yung sinasabi, hindi, pumirma nga siya kay Sara eh. Tandaan nyo, pagdating sa politika, talo-talo yan. Diba? Oo. At isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure para kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Di ba? Kasama siya mga kaiksena. Kasama. Ulitin ko, baka hindi narinig. Ulitin natin. Si Nisay. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon at isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure para kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. O bakit? Meron bang ginagawa yung presidente sa pagiging above the law? Hindi di ba? Anong naibigay nyo? Anong naibigay ng kahit ng mga Duterte supporters, Dutertes, at na mga didilis na pang-aabuso ni Pangulong Bongbong Marcos sa batas? Meron ba? Hindi sana matagal nyo nang batalsik yan. Kaso wala. Nek-nek nyo. Wow naman! Diba? Hanggang ngayon wala nga kayong magawa eh. Wala kayong may pakitang kahit anong ebidensya, wala kayong may pakitang kahit anong resibo. Puro lang kwento. Okay lang yan, tama lang yan. Nadalin nyo kung saan nyo gustong dalhin, tamang venue, okay lang. Kaya lang, nagmumukha lang kayong katawa-tawa, diba? Dahil sa mga tawag dito, basihan ninyo, gas-gas na ng panahon. Diba? Hala, yari sa Bataan yan. Solid BBM dun. Ewan ko dyan. Baka maganda bayaran dyan. Baka magandang naging usapan. Diba? So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Oo. Kaya nga walang problema sa Pangulo yan eh. Sabi, suportado pa nga ng Pangulo yung trip nyo eh. Sige lang, gawin nyo lang. Pero si Sara, hindi ako makasagot kasi ma'am, it's political persecution. Wow naman! Sa aming mga Duterte. And yes, kasi ma'am, ayaw nila ako makatakbo ma'am, kaya tinitira talaga nila ako. si Pangulong Bongbong Marcos o Malacanang, wini-welcome pa yan. Karapatan niyo yan. Sige, go ahead. Mag-file kayo ng impeachment sa akin. Walang problema yan. Pagdating kay Saray, no ma'am. Kasi kita naman nila, simula ng yung budget, pag-usapan, tinitira talaga nila ako. Wow naman! Wow! Wow! It's very clear, ma'am, this is a political persecution and this is a political assassination siya, ma'am, sa akin. And yes, ma'am, ituk-ituk, katuk, syukran. Wow naman! Wow! Easy. Diba? Diba? Ganyan, kay Sara yun, ganon. Ang daming pautot, di na nangayaan. Pinigilan pa nga eh. Sige na, Supi. Nilinaw ni Nisay na hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Pwede ba naman nyo sabihin mo dyan? Wow naman!
Di ba? Sino naman loko-loko sabihin niyan? Nakipagtulungan ako sa Office of the Vice President para sampahan ng impeachment si BBM. At syempre, lagi ko silang kausap. At, di ba? Loko-loko magsasabi na suportado ko mga Duterte, suportado nila ako. I'll scratch their back and they will scratch my back. Di ba? Umalan Junior, napaka-basic yung sabihin pa. Ewan ko sa'yo. Wow naman. Tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo ng 8:45 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Garafil na itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker, alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer. Alam nyo mga DD shit, galingan nyo. Kasi tingnan nyo, pag pumasok yan, wala na, 'di ba? Kaya kung ako sa inyo, kung magpapail pa kayo, yung malupit na ebidensya. Yung basihan ninyo talagang may kapit, wala ito 'di ba? Kumbaga yan para bang agnas na, wala na. Boom. Sa House Committee on Justice. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar, for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at soon as possible time para di pa barred by the 1-year bar rule. Kawawa naman yung mga Duterte, tsaka yung mga didilis, Ang dami nilang abogado. Si Jimmy Bundok, si Panot, sino ba to? Yung ni PBBM dati, nakalimutan yung The Kingmaker daw, Kingmaker, The Baker King. Wow naman. Sino yun? Yung kasi mapagalit kasi. Hindi ko lang ano ba to? Sino ba yung yan? Abogado na yun? Yung kalimutan ko, yung dating executive ni Pangulong Bongbong Marcos, yung hindi imbitado sa birthday. Sino ba yun? Rodriguez, ayun. Si Vic Rodriguez. Yan. Tapos, sino pa? Si Topacio. Diba? Ang dami nilang mga abogado. Ano ba? Wala na ba kayong malupit dyan? Sama nyo ng ibang abogado dyan. Galingan nyo. Grabe naman, nakakaya naman sa inyo. Tapos yung mga abogado pa ni Pastor Kibuloy. 'Di ba? Ni Mang Kador. Isama nyo na 'yon, mga abogado nila. Tapos yung sama nyo na rin 'yon. Wow. Magsama-sama na kayo lahat ng mga abogado. Tapos mag-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Lupitan ninyo yung mga ipapakita ninyo. Yung malupit talaga, Siyempre, may ebidensya dapat, Diba? Ganun. Si Trixie din. Attorney Gutom. Attorney Butike. Ang dami ng mga abogado, Yung Gasolito na abogado. Boom! Ayan, kaya kayo. Si Sara pa, abogado rin. Daw. Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints. As far as the... Biruin nyo, House of Representatives pa nagsasabi sa inyo. Kung makasarili yan at talagang kaalyado yan, sabihin yan, pasok na natin yan. Para may, 1-year bar agad yan. Huwag nyo natin hindi niyan. Pasok nyo na yan. Pag walang kwenta yan, wala na, tapos na. Next year na ulit. Diba? Sila pa nag-encourage na dapat yung ibibigay nyo, talagang pasok yan, diba? Direct basis si Bondok sa kaso niya sa sedition. Oo nga pala, Naghain nga pala ng counter affidavit ang mama.
Ay, nako. Ang dami, Torion, Panelo, Roque, Zoraida, Ahmed, Rodriguez, Topacio, Sara, Manscarpio, at kung sino-sino pang mga nasa paligid ng mga abogado. Char. Same impeachable officer is concerned. As soon as it is included in the order of business, and soon enough will be referred in the Justice. Hop! Kalbo, pendong. Boom! O, bakit? O, pendongan mo yung katabi mo, dali may kalbo. Hop! Surrender. Panis. Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Wait lang. Ma'am, ang pangalan to, Ma'am Luistro. Ito, nagtatanong lang bakit sa camera at bakit sa cellphone na nakatutok magkaiba itsura mo? Ano yung may filter dyan? The Justice Committee is ready. Oh, ba't magkaiba? May filter, mas maputi ka dito sa cellphone. Ano daw? Teresita Tan. Okay lang po ako. Ito, lalong umitim dahil sa pagbuburakay. Oh. Tuloy natin. To receive the impeachment complaint. Ang nagre-refer na mga impeachment complaints sa komite ay ang House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is naniniwala ako hindi kagaya ng mga asong ulol na mga Duterte yan, yung mga yung si Sandro Marcos. Kahit sabi mo tatay niya yung impeach at siya yung nasa mataas na posisyon para pagulungin, matuloy impeachment, hindi haharangan ng anak yan. Maniwala kayo sa akin. Ako, ang lakas ng kutob ko. Kung sakaling may impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, hayaan ni Sandro Marcos yan. Sige, go! Tingnan natin. Tingnan natin kung sasaksi dyan sa mga gawing pagdinig. Yung ipapakita niyong ebidensya kung meron man. Diba? Kung kay Sara yan, ako po, pati yung ombudsman, pati yung mga asong ulol na mga senador, mga tuta, akala ba aso? Paras din yun, di ba? included in the order of business, then in 3 days, it has to be referred to the Committee on Justice. Kahit ako na mag-repair kung gusto nyo. Kung nagtuturoan kayo, gusto ako mag-repair dyan Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Congressman Marcos. Nagtataka naman si Senior Deputy Minority Leader Ed. Ito si playing safe. Si playing safe at nagmamalinis kahit madungis naman. Wow naman. 'Di ba? Wow. Ano daw? Direk, nanalo ba kayo? Ano resulta ng singing contest kagabi? Wala, port lang ako, talo. Hindi ako nanalo. Yung mic ko, nagpi-feedback. Edgar Erice kung bakit si De Jesus ang naghain ng reklamo laban sa Pangulo. Tingnan mo hindi siya maka Duterte pero di ba? Napaghahalata ka, Brad. Ito naman si Erice naman para namang bago ng bago talaga itong mga to Bakit ganun? Parang hindi nabibriefing itong mga Duterte supporters, no? Dapat nabibrief muna kayo. Diyos ko naman, I just found out kasi back in 2024, November, sometime in November 2024, the same attorney Andre De Jesus filed a disbarment case against attorney Glenn Chong for some statements vilifying the First Lady. I'm sure that he filed a case against attorney Glenn Chong to defend. Hindi naintindihan ito abogado, di ba? Ano ba trabaho ng abogado? Di ba? Kahit sino pa yan, basta ikaw kinuha ka ng kung sino man Poncio Pilato,
hindi ka pwedeng tumanggi, hindi ka pwedeng, alam mo yun, wala kang choice. Halimbawa, ako kunyari, abogado. Ngayon, wala akong kamalay-malay, kinuha pala ako abogado ni Sarah. 'Di ba? Kunyari lang, abogado. Trabaho ko yun eh. O, ang gagawin ko, hindi ko siya susundin. 'Di ba? Hindi bilang abogado, wala akong magagawa. O, kung hindi ko gagawin yun, ako malilintikan, 'di ba? Wow naman! Gets nyo, mga ka-eksena? Kasi gusto yung palabasin, nagtataka siya dun sa nag-file ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga daw, yung ginawa ni Glenn Chong kay First Lady, ang nagsampa ng kaso, yung De Jesus. 'Di ba? Oh, hindi ba pwedeng halimbawa, kinuha siya na ganito, 'di ba? Hindi ba pwedeng halimbawa na, kasi sabi niya kanina tumatayo siya para sa sarili niya lang, 'di ba? Boom! Huwag niyo pinagpapaniwala to si Irisi na to. Tignan niyo nga mukha niya. Kapanipaniwala ba yan? Oh. Kaya nagpapaniwala at nagkaano dyan na tagit na papalagay ang loob. Mukha bang kapalapalagay ang loob niyan? Hindi, di ba? Oh, Wang B, good morning din. Oh. The First Lady. Kinwestiyon din ni Davao City 1st District Representative Wow, kala mo bait-bait ni Pulong. Pero pag naiisip mo, tirador ng Pocahontas, Boom! Kala mo bait-bait na lalaki, Bali mo niloloko siya, bumibetsak-betsak pa sa mga club. Tapos, di ba, mananaksak pa. Kala mo talaga, Ganyan yung mga demonyo, Nagaan yung mabait. Tapos, sa totoong kulay talaga nila, demonyo talaga. Bakit, Direk? Alam nyo ba yung sabi niyan ngayon, mga ka-eksena? Meron niyang, meron niyang, ang tag dito, binitawan salita. Ayan, kapag ang tatay niya daw, yung tatay niyang karton, kapag ang tatay ko, na mayapa, dun daw sa dahig, sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Sira ulo mo. Boom! Mamaya, babalikan natin yung sinabi niya na yan. Merong hindi magandang at hindi tamang ibig sabihin yung sinabi niya. Wow naman! Oo. Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus ay protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Dong, basta mag-file ka lang dong ng impeachment laban dyan kay Bongbong Marcos, ha? At huwag kang mag-alala, maggagawa kami ng strategy ba na magkontra-kontra, kunyari magbanat sa imo para hindi man mahalata na mag-usap man tayo. Sabihin ko, magduda man kami sa iyo na kampi ka kay Marcos para hindi man mahalata na ikaw sa amin ka talaga. Kaya, huwag kang magpalata. Ako bahala. Bigyan kita ng maleta. Diba? Isko, yang mga Duterte, magaling maggawa ng drama yan. Yang mga Duterte, magaling talaga yung magsigagawa ng mga, alam mo yung mga tanim-tanim na eksena at kung ano anik-anik pang drama. Sila yun Niwala kayo? Boom! Ngayon pa lang, walang nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw anyang ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho nito. Pero sinabi ng Speaker na trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Buti pa yung talaga, yung House, pagka may mga impeachment na issue, handa silang tanggapin yan. Pagdating dun sa Senado, basta kay Sara, tablado. Pero pag kay Pangulong Bongbong Marcos yan, baka nag-aagawan pa yung mga hindot na mga Duterte senators Ako, magtatanong niya, Trump, bumili na kagad tayo ng wardrobe natin, kulay green. Wow! Diba? Malamang sa malamang yan, mga ka-eksena. Kung halimbawa may impeachment, lulusot, Tapos, magkakaroon na ng pagpasa na ng Congress.
sa Senado. Kung noon dati, yung damit nila na wardrobe ba yun? O robe na parang pang Nazareno, malamang baka nangunguno pa si Marcoleta dyan. Ay, bumili na kayo kulay green. Boom! No? Make my day, Mr. Trillanes! Boom! Sigurado, hindi, si Tito Sen, ano yun, gagawin niya yung trabaho niya, pero hindi kagaya ng mga Duterte senators. Di ba? Nako, ang tahimik nga ni Chis ngayon eh. Natunaw. Tuloy. Hindi raw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hop! Puputulin natin dyan. Bakit ano karuktong? Ano sagot ng Malacanang? Pasok, ate. Balikan po natin itong balita sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Iginagalang daw ng palasyo yan. Kita nyo? Diba? Ginagalang ng palasyo. Samantalang kay Sara, nung siya na ganyan na impeachment, political persecution, political assassination. Boom! Kita nyo yung pagkakaiba, mga kaiksena, ng dalawa? Diba? Ay, nako. Sa kabila nga ng reklamo, tuloy pa rin daw sa trabaho. Ano? Nagtatrabaho pa yung presidente kahit hindi na ba-bothered? Naku naman, samantalang si Sara. Nung may impeachment. Todo iwas na. Hindi na nagtrabaho, nagpunta-punta na sa abroad. Boom! Pansin nyo, di ba? Nung magkaroon ng impeachment, hindi na makausap, no comment, syukran, takbo dito, takbo doon, punta sa ibang bansa. Sige, Uwang B. Tuloy tayo. Ang Pangulo. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang reaksyon ng palasyo dito sa inihaing impeachment complaint laban kay PBBM? Ruth, Oy, idol si Atty. Claire. Tinan mo yung tsura ni Maricel Halili, Iganto mo na yung isang tenga mo. Pakita mo ng ganyan, nga sa Malacanang sa ngayon ay walang basehan. Itong inihain o yung mga grounds na inilatag para sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo, sa kabila ng impeachment complaint na to na unang beses na i-file laban sa Pangulo, business as usual pa rin si PBBM. Personal siyang lumipad patungong... Hop! Kakating ko ulit yan. Direk naman pabiting ka naman Hindi kasi yan naman talaga yung topic natin. Okay? So mga kaiksena, bago natin ikat dyan, so yung mga grounds ng impeachment nila, halatang walang basehan. Kitang-kita naman, same old story na hindi pumatok at hindi napatunayan at hindi na ipakita yung ebidensya man o kung ano man merong hawak sila, kung totoo man o hindi. USB nga ni Cathy Bunag Hanggang ngayon, ginagawa pa rin, wala pa rin, di ba? Ganyang kasinungaling yung mga hayop ng mga Duterte at mga Duterte supporters. Sinungaling, mga tampalasan. Boom! Diba? Sa kabila, mga kaiksena, ng impeachment complaint na wini-welcome pa ng palasyo ng Malacanang yung ating Pangulong Bongbong Marcos na may negative 3% na rating ay mga kaiksena, wala naman pong ginawa yan, yung Pangulo. Walang ginagawa yan. Saan nagpunta? In-inspection, mga kaiksena, itong Samag Water Treatment Plan, mga kaiksena. Wala ba kayong mga kamay dyan? Biruin nyo, mga kaiksena, maagang maaga pa lang, tulog pa kayo. Gising na yung Pangulo. Saan nagpunta? Dito. Kita ninyo yan, mga kaiksena? Yan ang negative 3%. Samantalang, yung 31+%, mga kaiksena, ito ginagawa. Boom!
Yang naman ako kay Sarah, oh. Grabe. Kami ay apoy na hindi mamatay, sabay. Yeah. Diba? Oh, pag nakita nung Manchuria yung Malampaya Natural Gas Discovery, mas lalong magkukumahog ang mga yun. Mamaya, na naman si Addictus Rex naman. Spoiler ka naman eh. Boom! Joke lang. Joke lang. Kasama rin natin pag-uusapan yan. Pero dito naman tayo, okay? So, ang aga-aga ng presidente, samantalang si Sara, ayun, tupad. Nako. Hindi talaga nagtatrabaho to presidente na to. Nainis ako dito eh. Naku, pasilip-silip lang oh. As we all know, Naku. water is a precious resource that Ang ganda ng lugar na to. Green na green oh. sustains our health and our life and enables economic activities. Oh. When water systems work, progress flows. The Sumag Water Treatment Plant is a clear example of how the public and private sectors can work together to provide solutions. With a capacity to deliver up to 75 million liters of potable water per day, this project will benefit about 100,000 households, roughly 500,000 residents. Grabe. Ladies and gentlemen, projects such as the Sumag Water Treatment Plant remind us that as long as we work together, we can transform our communities for the better. Wala nga maingay, daming spoiler dito. Yan ang content ko nga eh. Ganda oh. 3 yung bulk water treatment facility. So, ang ginagawa nitong planta na to, ginagawang mas sustainable. Meaning, it's a longer, more sustainable source of Sir, may laway. the water because galing siya sa ilog. Ang layunin nito, 3 bagay na importante. Number 1, sustainable Laway yun, ano, hindi yung tinga eh. Kasi kada sarado na bibig niya eh. Diba? water source siya. Number 2, additional water source siya. So, it's a big water source. And number 3, it's not only more sustainable. Laway. Bakit doon ka nakapokus direct sa laway? Hindi siya sinasabi niya. Kasi nakakaano eh. Nakadistract eh. Bulaway. Loko-loko ka talaga. Not only cheaper, it's also a cleaner source of water because you're able to monitor only one source as opposed to monitoring multiple depots. What's new? Sir, ako na yung lulunok. Ako na yung gaganon para sa'yo. Ano daw? Mataas ang Boom! Loko-loko din si Nospi. Anong mataas ang hilamas ni Kuya? Diba? Hi, Ma'am Baby Nunez. Hello, thank you so much po. Naka-live din ulit. Thank you so much. Game. Para, Kuya, ako na. Itabi mo, ako na. Malulun lang yan, laway mo na yan kasi distracted ako eh. About it, number 1, it's the process automation to remove the chance of errors. Number 2, after process automation, it's the redundancy. Lahat ng hasyendero, dinaanan namin, lahat yan nandyan sa likod nakasuporta. So as long as we still have the support of the people, we will of course
continue and continue to develop more sustainable water sources. We wholeheartedly thank President BBM. Naku po, pinasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos. Magagalit na naman ng mga DD shit niyan. Oh. And the presidential staff for making the time to visit our treatment facility. We really appreciate that he took the time to out of his schedule to come by and to take time even to tour the facility and to understand the water situation. Thank you very much, Mr. President, for taking the time to come. Diba? Yan ang negative 3, mga kaiksena. Ano to? Naku, meron na naman panibago, mga kaiksena. Muli na naman dumating at bumisita, mga kaiksena, si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng mga agri-fishery intervention, hamtik dyan sa Antique, at syempre, yung panibago, mga kaiksena, na rice processing system, ng kubeta naman, oo. Grabe. At syempre, hindi magpapatalo yung positive 31 na patuloy at muli na namang nagtupad. Boom! Wow naman! Di ba? Okay. Alis ka muna dyan, tupad. Maglinis ka muna dyan ng basura. Magdampot ka. Pasok! Nako po. Take note, mga kaiksena, panibago na namang rice facility na naman to. Diyos ko. Ay, ang daming tao. Nakakainis naman. Wala naman. Sabi ng mga DD shit, PBBM nilangaw. Balik mo konti, direct. Yan. Ay, walang tao. Ando pa sa dulo. Buti pinayagan yung malapit yung mga ibang residente. Kasi pag ganyan, bakit may bangka? Malamang, may mangingisda eh. Mahirap naman kung di ba? Anong ibibigay sa mangingisda? Sa tingin mo kaya? Ano ba? Lagare? Boom! Radela? Welding machine? Charot lang. Charot lang. Ang sabi nun, baka magalit. Paul de la Cruz, joke lang baka magalit ka ay naku, daming malalaking check na naman pinamigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Uy, may kwentong bangka din ako sa Boracay. Grabe. Oo. Oo. Nako. Ang dami naman may cheque, nakakainis naman yung presidente talaga, Yan si Pangulong Bongbong Marcos. Suportado ang magsasaka at mangingisda. Si Sara, suportado ni Sarang babuyin at sirain, wasakin ang pinagpaguran at pinagpawisan at binuhusang lakas ng mga magsasaka sa paglikha o sa pag-ani ng mga kanilang mga palay para maging bigas. 'Di ba? Ganyan ang pagkakaiba ng dalawa. Si Sara, hindi naniniwala dun sa 20 pesos. Ayun, pahiya. Lumabas si 20 pesos. Dumami ang mga rice processing center at mga tulong na binibigay ng presidente. Boom! Di ba, Sara? Chururut to sok. Bleh.
Oh. Panis. Oh. Tayo po ay nagagalak dahil po tayo po ay isa sa nabigyan ng programa ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture. Maraming salamat po Pangulong Bongbong Marcos at sa ating Secretary ng DA, Secretary Laurel, sa pagbigay po ng isang kapaki-pakinabang na programa sa aming bayan ng Tobias Fornier, ang Carabao Multiplier Farm. Ito po ay Grabe, no? Oh, kaya naman sa mga DDS niyan. makakatulong sa ating mga farmers na ma-upgrade ang kanilang mga native na mga Carabao. 1 million? May nakita ako mga Makakatulong sa ating mga farmers na ma-upgrade. Yung isang cheque, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 million. Yung isa, 1 million din? Grabe, oh. Upgrade ang kanilang mga native na mga Carabao. At isa rin sa makakatulong na extra income kapag sila ay nabigyan ng mga Carabao na ipamimigay ng ating Department of Agriculture sa pamamagitan ng pag-manage ng LGU Tobias Fornier. Po ay isang beneficiary ng PCA ng isang 47,340 na seedlings. Ipinamamahagi po namin ito sa mga kapwa naming coconut farmers para makatulong mapadami ang produksyon dito ng coconut sa aming municipality ng Hamtik. Kasi po ngayon, nagpapatayo po kami ng coco oil mill sa Funda Hamtik at isa po itong mapagkukunan namin ng malaking produksyon sa aming coconut processing. Wow. Nagpapasalamat ako sa binigay niya sa amin na mga tulong. Sa ngayon po, marami akong natanggap na tulong galing sa ating DA at sa ating PCA. Dahil po yon sa kay President Bongbong Marcos. Wag mo sabihin ate, masakit sa tenga ng mga didisit yan. Wag mo naman banggitin. Kahit wag na please, wag pangalanan. Nakakaya kasi, di ba? Oh. Dahil po yon sa kay President Bongbong Marcos. Maraming salamat po, President, sa pagpunta mo dito sa Hamti. Oh. At hindi pa natatapos dyan mga kaiksena. Ha? Tandaan nyo may impeachment complaint niya. Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Trabaho tayo. Naku naman, eto na. Eto na, Addictus Rex. Oh, dumiretso na ngayon mga kaiksena. Inauguration of the Antique Airport Development Projects San Jose de Buenavista, Antique. Isang araw lang yan mga kaiksena. Grabe magtrabaho itong Pangulo na to. Kaya talaga natatawag na adik Saan direct? Adik sa trabaho. Boom! Diba? Samantalang si Sara, adik saan? Sa biyahe. Kaya lutang. Wow naman! Diba? Oh, tuloy natin. Oh, pasok. Oh. Uy, wow! Taray, ganda. Oh. Aba. Kinarwas pa yung airplane. 'Di ba? Oh. Ay ba dyan si Loren? Direk, baka naman kay Digong yan. Boom! Sino? Si Digong na naman? Ano ba naman? Lahat na lang kay Digong. Grabe, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bleh. Ay, nako. Ay, kala ko si Raul. Hindi pala. Kala ko si Raul to ito to. Kala ko iyan si Raul. Hindi pala. Iba pala. Oo. Napakapalad po ninyo dito sa Antique dahil nabiyayaan kayo ng... Parang gusto ko na mapunta dyan sa Antique, Boracay. Tapos na kami. Siargao, ano pa ba? Antique, Palawan. Mag-iikot nga ako.
Charot. Oo. ng magandang tanawin at masarap na pagkain. Oo. Kaya naman po, hangarin ng ating administrasyon ang pagbubuti ng kalidad ng transportasyon sa inyong probinsya ng marami pang mga kababayan natin at mga turista ang makapagpunta rito. Upang maisulong ang pangarap na ito, isinagawa natin ang Antique Airport Development Project na magpapabilis sa pagtungo sa Antique at sa iba pang mga lugar sa Western Visayas. Ang ganda ang modern, no? Patunay ito ng ating pagsisikap na makapaghatid ng serbisyong abot kamay, malinaw, praktikal at kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Inaasahan nating malaking ginhawa ang mga ito para sa ating mga biyahero, turista, manggagawa, negosyante o pamilya. Bahagi ang Antique Airport Development Project sa mas malawak na modernisasyon para sa buong Western Visayas. The total cost for all of the improvements and the construction was 120 million pesos. Yung tower pa lang 42 million. 42 million lamang ang ginastos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura at mas maganda. Gawin ninyo itong pamantayan para sa ating serbisyo sa mga residente at sa ating mga turista. Tiyakin natin na isasagawa ng maayos ang mga proyekto upang mas mabilis itong mapakinabangan ang ating mga mamamayan. Sama-sama, itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan maginhawa ang pamumuhay, maunlad ang pamayanan at matatag ang ating bayan. Malinaw naman parati ang utos ng ating Pangulo. Ano yun po? Alin yung malinaw na utos ng Pangulo? Ha? Ayusin mo, ha? Sige. Anong utos si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo? Na gawing moderno and most convenient ang ating mga paliparan. Ano? Yun ba talaga? Grabe ka na, Mr. President, ha? Especially sa mga regional airports natin na sinasabi, no, sa mga riyon at iba't ibang probinsya. Ngayon, pagdating naman sa gastos, ang importanteng kautusan parati ng Pangulo to make sure na kada sentimo ng ating ginastos mapupunta talaga sa proyekto at para sa bayan. Pagdating po dito sa terminal, ang nagastos po natin is more or less 126 million. May kasama po tayong taxiway, mga 16 million ho yata yan. Apron, around mga 73 million. Yung control tower, napaka-importante po. Bago na po at moderno, mga 43 million. Mga thereabouts po. Itong bagong terminal ay nadagdagan ang ating check-in counters. Dati 2 lang, magiging 6. Nadagdagan ng ating... Na-expand kasi mga kaiksene eh. Di ba, Vincent? Hello, kamusta na? At bonggang-bongga. Pinalaki yan. Pinalaki, pinaganda, pinamodern. Talagang kung dati wait lang mamaya may isa pang video papakita ko sa inyo yung sukat. Ting parking ramp para sa mga eroplanong parating. Dati 2 lang na turboprop, ngayon 4 na jet aircraft ay kaya na. At siyempre yung dami ng pasaherong ma-accommodate, dati 63 lang, ngayon magiging 360 more or less at yung comfort ng mga pasahero, maganda, air condition, maliwalas, so very convenient. Modern. Yan ang mga main features ng ating bagong terminal. Pag naging full operations, commercial operations dito sa Antique, dadami ang flight. So yung mga taga-Antique ay hindi na kailangan pumunta pa sa Iloilo dahil may regular daily flights na tayo. Malapit lang pala pag Boracay, Iloilo. Diretso ka Antique Sana pa nakapunta na dyan. Kaya lang wala kang live direct. Yan ang magiging isang magandang advantage. May iwasan na yung 2 hours travel para makarating sa Iloilo. Pwede na silang dito manggaling. Sa mga susunod na araw, meron tayong Lawag Airport. Meron tinitingnan din namin yung Bukidnon Airport. Bago po yun. Yung terminal building na yun, pati mga runway.
Pagdating naman sa mga second quarter, meron tayong Siargao Terminal Building. Pinahaba na po natin yan. That is very timely para ngayong summer at saka mga turista natin. So tuloy-tuloy pa rin po ang aviation sector ng DOTR. Parati po natin sinasabi ng transportation is very crucial to the economic growth of the country, especially pagdating sa ating mga probinsya. No? Kapag meron po tayong sinasabing robust transportation system where we can reduce time travel and reduce cost, we can improve moving goods, at saka yung supply chain efficiency, gumaganda po yung ekonomiya, hindi lang po ng buong Pilipinas, pati po yung mga karatig bayan po natin. Rinda niya, mga kaiksena? Wala ba kayo mga kamay? Nako. Direk, meron pa ba? Meron pa. Oo. Ito pa yung mga kaiksena, ha? Wait lang, ha? Wait lang, ha? Yan. Hay, nako, mga kaiksena, oh. Ito, ha? Wait lang, ha? Yes, na yun, nawawala. Ayan. Maganda. Oh, ito. Papakita ko sa inyo. Ito pa, good news, mga kaiksena. Nako, iiyak na naman lalo yung mga DD shit niyan. Oh, sige, game. Oh. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito. Alam niyo yung kay Digong, ito mga kaiksena, alam niyo ng dating administrasyon na pakunti na lang ang lifespan ng Malampaya. Imbis mga kaiksena na tayo sana alam niyo yun, makaka-discover pa dyan sa bandang West Philippine Sea, hindi magawa-gawa natin. Bakit? Dahil dyan sa lintik na mga Chinese na yan, na binay-binidigong at nakaukupa dyan, na halata naman binenta ni Digong sa mga Chinese, 'di ba? Kaya ngayon, dahil walang pakialam tong hayop na si Duterte, si Digong, kaya naman wala lang, 'di ba? Alam niya, maubos siya, bahala na susunod na presidente diyan. 'Di ba? Samantala yung ating gobyerno o ating presidente ngayon, umpisa pa lang sinasabi na at nire-report na kailangan nating makagawa ng paraan, makahanap tayo ng panibagong source ng ating kuryente dahil paubos na nga yan, 'di ba? Yan sa Malampaya. Pero kita niyo mga kaiksena, eto na. Kumbaga, ano gusto mo i-point out, Derek? Yung dating administrasyon, walang eagerness, walang pakialam. Parang bahala na kayo dyan, maubos naman yan, wala na ako dyan 'di ba? Ang laki talaga ng difference 'di ba? Ano daw? Hello, Derek, musta ka na, pumayat ka? Pumayat? Tumaba nga ako. Dami ko nakain sa Boracay. Breakfast pa lang libre. ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement
was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Diba? Oh, ang laki ng pagkakaiba talaga mga kaiksena. Wala bang mga kabay dyan? Ano daw? Direk, paano kung si Buday kunwari nagsasalita tungkol dyan? Paano kaya? I can imagine. Kunyari lang, imagine natin. Yes, ibabalita ko lang sa inyo po yung discover na sa Malampaya na may sige ma'am. Okay, you can ask question. Ikaw, you can ask question na. Bilisan mo. Ma'am, bakit po ayaw yung harapin yung impeachment? I don't want to answer that. Next. Ikaw, ma'am. Yes, ma'am. Ikaw, ma'am. What's your question po? Ma'am, sino po talaga ang crush mo? Si Dodong Dayut o si... No, I don't want to answer that question. Next. Ikaw. Wow naman! Wow! Yeah, ikaw. Wow! Ma'am BP, tanong ko lang po kung kayo po ba ay nagkaroon na ng kaso nung... No, I don't want to answer that. Ikaw, last. Next. Wow naman! Wow! Diba? Inumin mo, Sarah. Ha? Ang layo mo talaga eh. Isipin nyo mga kaiksena, no? Tapos, proud na proud yung mga DDS sa plus 31. Tapos ang alam gawin nung nung vice president nila, ganyan. Wow naman! Wow! Wow! Diba? Oh, yan. Ang hirap na trabaho na niyan. Diba? Kakaloka talaga, oh. Diyos ko. Well, anyway, mga kaiksena, bago tayo tuloy magtapos, pwede naman ako magkwento sa inyo kung gusto nyo. Kung gusto nyo lang naman. Kung gusto nyo ba magkwento tungkol sa Boracay getaway namin. Alisin na natin to. Peste to eh. Hindi pa natin ang pag-uusapan yung selective na interview ni Sarah Press kuno pa eh, no? Yes, ma'am. May ganoon pa siya. Yes, ma'am. You, ma'am. What's his question? Ma'am, 1 plus 1 po is equals to 2 divided by 4 plus 3 and divided 40 km. No, I don't want to answer that. Next, ikaw, hype ka, alika. Wow naman! Wow! Wow! Hindi, joke lang.